Dumalo siya out of respect siguro, hindi yan yung gusto sana ni VP Sara kasi kilala natin si VP Sara, eh, wag silang dumalo lahat kung maaari, eh. Siya na lang papadaluhin, eh. Dahil kaya kaya ni VP Sara yang mga yan, eh. Siguro may gustong patunayan 'tong chief of staff, gusto niya maglinis ng pangalan o sa tingin niya kaya niya 'tong mga congressman, ayan po, na-contempt. Ngayon, ano po ang dahilan ng contempt? Ito po yun. Tandaan natin, Chief of Staff po, Chief of Staff, confidential fund po yung pinag-uusapan, no? So, ang confidential fund po, hindi po yan binubulgar. Ito nga po, sa tingin ko hindi ako abogado, pero sa tingin ko lang ito lang po ang tanging confidential fund na pinag-uusapan ng buong mundo. Hindi naman exaggerated naman yung mundo. Yung lantad sa buong Pilipinas. Kung saan mga ginamit. Nilantad nila Castro. Ewan ko lang kung nag-iisip to si BP Sara na idemanda tong mga congressman na to sa paglalantad at saka yung COA sa paglalantad ng kanyang confidential fund. Okay. Bakit po kinontempt? Ayan, dito na tayo. So, naibigay ko na yung background. Ngayon, bakit po kinontempt? Ito po yung dahilan ng kaya siya na-contempt. Ayan, no? Sabi ni, eto po, during the course of the hearing, she drew the ire of some congressman for not directly answering their questions, including those about confidential funds of the OBP. So, nagagalit ng mga ibang congressman. Pero, hindi po yan yung kaya siya na-contempt. But it was ACT Teachers Party List Representative Franz Castro who moved to cite Lopez in contempt after her interpellation on the OVP letter sent to the Commission on Audit. Ayan. Kasi may nakita sila na sumulat din. Sumulat po kasi yung yung para bigay po yung background. Sumulat po yung House of Representative. Gusto nilang malaman, makita yung mga papeles na makaugnayan sa confidential fund. Ngayon, siyempre dahil confidential fund, gusto naman sumulat din po yung Office of the Vice President na kung po pwede, wag ibigay dahil nasa proseso pa, hindi pa tapos. O kita nyo nga, wala pa nga silang ruling. 'Di ba? Bakit mo ibibigay yung mga papeles nasa process pa ng pagkukumpleto yung Office of the Vice President. Actually, 6 months yung binibigay sa kanila. Mula po dun sa disallowance. Pero, hindi lang po yung disallowed ang binigay. Pati po lahat. Kaya dyan po lumulutang yung mga Mary Grace Piatos, Kiko Bakino o kung sino pa man. No? Kasi nga hindi pa tapos. Hindi rin naman nila naiintindihan kung ano. Siyempre susulat yung Vice President dahil gusto niya na yung confidentiality wag sanang ibigay kasi ang ganda naman na request, di ba, ng Vice President. Ang nakapirma lang etong si Chief of Staff. No, siya yung nakapirma na wag muna sanang ipamigay ng mga COA. Maganda po yung request din. Ibig sabihin, ang kinakatwiran pa nga nito dahil magkaiba naman po, hindi naman po yung Congress. Iba naman po yung trabaho ng Congress sa trabaho ng executive. Kasi yung COA, ang trabaho niya, sinusuri niya yung mga pang-executive sila eh. Siya nag-audit sa mga executive branch. Sa lahat po ng mga opisina. Hindi lang pala executive sinusuri niya. Anyways,
Dalawa lang kayong may request. Yung isa, wag munang yung ipamigay, hayaan nyo munang ayusin namin. Kasi alam na nila eh. O tignan nyo po, ano yung nakalagay dun sa sulat ng mga congressman. Ang nakalagay lang naman sa mga sulat ng congressman, to expose. Ha? To expose yung confidential fund. O ayan, basahin natin. Dito sa letter na to, Mr. Chair, may plano talaga yung Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct proceedings. Dahil dito, Mr. Chair, dahil ikaw yung nakapirma, Attorney Lopez, sabi ni Castro, yan, I would like to seek reconsideration of the recent resolution to cite me in contempt for the record. It was respectful request to the Commission on Audit. There was no intention to demand for them or to order them or to commander them to something they did not want to. Nagre-request lang po sila na wag muna ipamigay habang nag-aayos pa. Kasi binigyan nyo pa ng chance yung OBP. Sa batas po yun. O ngayon, sinabi niya na nag-i-interfere. Ang problema, inaakusahan mo na nag-interfere. Wala po yan sa Wala po yan sa aktual na, kumbaga, labas po yan. Labas po yung sinasite in contempt ni Castro, labas po yan sa pinag-uusapan nila ng aktual ng panahon na yun. So ibig sabihin, kinontempt siya dahil sa sulat niya sa COA, nakapilang. Hindi maaari. Sumunod yung COA sa House of Representatives. Ano pong problema dun? Interfere daw. Naharang ba? Hinaharang daw ng Office of the Vice President yung request ng mga taga-HOR. Kaya siya pinakontempt. Etong malupit dun no? Sinabihan pa talaga yung Office of the Vice President ni Castro ng mga salitang ito. Nasa na ba tayo? I truly apologize. Nag-apologize pa. If there was something in the letter that slighted you, it was never my intention. I hope and I wish you would consider my apology. This is my personal apology. I would like to request members of Honorable Committee to lift the contempt order. Wala po. The apology is accepted. However, in the totality of discussion from 10 o'clock to now, nakita natin na very evasive. Tindi, no? Very evasive lang. Kasi ayaw nila yung mga sagot. Kung bakit natin to cite siya in contempt, I stand by the motion. Meron dito sinabi yung siga-siga. Nasa na ba yung siga-siga? PP para utusan ng COA. Ang tanong, siga-siga ba kayo sa HOR para utusan ng COA? Office of the Vice President yan nagre-request. Hindi na nga pinagbigyan, dapat nga magalit yung OVP kung siga, di ba? Sino po ba yung siga? Kita mo yung salita mo, siga-siga ba yung OVP para utusan ng COA? Hindi po nila inutusan ng COA. Nakiusap sa COA na wag munang ibigay dahil alam na nila yung magaganap. Ano yung magaganap pag binigay kagad ng COA? Wala pang final decision yung COA, binigay na. Ano po ang magaganap? Ngayon, ito po yung nagaganap. Kinalikal nila, naghanap sila ng butas, wala pa yung COA wala pang final yung COA Sila na yung pumapil na parang COA. Pati COA, kino-question na ng mga congressman. Yan yung iniiwasan ng Office of the Vice President. Bakit mo ibibigay yung papeles na confidential sa mga congressman para busisiin nila at maging basis ng kanilang investigasyon na hindi pa naman nararapat dahil wala pa kayong final say. So kung wala pang final say yung COA, sila na mismo yung nagbusisi ng papeles ng Office of the Vice President. Ibig sabihin,
Sila na yung umaaktong COA para lang, tapos in-expose na nila lahat, pati yung mga bayad sa mga bahay, no? Yung mga anong tawag natin diyan, yung mga safe houses. Sinasabi nila saan, tas tatanungin, saan to mga safe house na to?